na pag-aralan. Balik-aral tayo sapagkat mayroon naman tayong bagong mensahe ngayon, subalit hindi naman tayo babasa ng aklat na. Tapos na tayo sa pagbasa ng mga kawikaan at ang isang aklat ni Apostol Lucas ay natapos natin noong nakaraang linggo. Ang mensahe natin ay anghel na nagpapayanig ng lugar, nagpapayanig ng lupa, at kahit kontinente kayang payanigin ng isang anghel. Yan. At dahil napapanahon, yung message na yan noong nakaraan, hindi pa lumipas ang linggo. Yung ating mensahe na nagkakaroon ng lindol, hindi lamang sa tectonic plate, kundi sa isang anghel na magpapayanig ng paligid o surrounding region, hindi lang yan sinasabi ng mga nagmamagaling na mga politician na may big one. Matagal na sinasabi yung big one na yan. Pero itong linggo lang na pag-usapan natin ng lindol, ayan, lumindol na. Nilinaw ko sa inyo na ako'y nagkaroon ng pangitain nung ako'y nagme-message sa Almar. Actually, nag-message ako sa Almar ngayong Friday lang. Kasi ni-remind ko ang mga tao doon na ako'y nag-message sa kanila. Paulit-ulit ko sinasabi sa kanila noon na ako'y nakakita ng city, mga city, at nakakita ako ng tatlong numero na number 3. Ngayon, dahil tayo ay binibigyan ng pangitain, ngunit ang ibig sabihin, hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin. Basta narinig ko, maglilindol sa Cebu. Tapos nakakita ako ng tatlong number na malaki na lumulutang nakalutang diyan kumbaga sa hangin. Nakalutang. Ngayon, nung makita ko yung number 3 na yon, niremind ko ang mga tao sa panahon na yon. Tandaan ninyo, sabi ko sa kanila, maglilindol 3 beses kasi nakakita ako ng numero 3. Kaya sinabi ko, 3 beses. Ngayon, mula nung naglindol, panahon na yon ng Abril o palagi magmamayo, panahon na yon. Matagal-tagal, ilang buwan din. Na sinasabi ko maglilindol sa Cebu. Kasabay ng madilim ng pangitain sa Negros. Pagkatapos nun, nakalimutan na natin na ako mismo na wala sa isip ko dahil sa dami rin prophetic na dumating. Nawala sa isip ko yun. Kasi hindi naman nakasulat sa note ko yun. At yung aking cellphone noon, puno ng memory, kaya hindi ko na i-record yun. Hindi ko siya na-record kaya nawala sa memory ko. At dahil sa wala sa note ko, hindi ko na naalala. Kasi ang mga propetiko, sinusulat ko sa note. Meron akong scratch, sinusulat ko sa scratch lang, sa isang papel. Kaya pag naiipon na napupuno, dagdag na naman ako isang scratch paper. Ganun ko lang sinusulat ang prophetic na pinapakita sa akin sa Panginoon. Kasi hindi ko maalam kung anong ibig sabihin. Basta nararamdaman ko lang ang Espiritu ng Diyos. Ako mismo, hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Kaya mahirap mag-prophetic kasi hindi ko maalam kung ano yung sinasabi ko, pero hindi ko mismo alam kung anong ibig sabihin. Talagang mahirap. By faith nga lang talaga. Hindi ko alam yun, ang mga sinasabi ko. Kaya nung sa Cebu na yon, nung nangyari ngayon, nag-active na ang lindol sa Cebu, nag-rogi na ang Cebu, na ano ko na i-remind ang tao na ako'y nagkaroon ng prophetic na ganyan at nakakita ko ng 3 numero. Ngayon, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng 3, bakit may 3. Basta alam ko lilindol, tapos biglang may lumabas na numero, 3. Ngayon, paano ko masasabi yung halaga ng number 3? Hindi nyo ba napansin, pag lindol sa Bisaya, sumunod na yung sa Luzon? Sa Ilocos. Pagkatapos sa Ilocos, ilang araw lang, 2 araw lang ata, sumunod na Davao. Ngayon, Davao na, kahapon. So sa madaling sabi,
yung nakita ko na magkakaroon ng lindol, magsisimula doon sa Cebu at 3 beses, ibig sabihin, magkakaroon na ng 3 beses sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ngayon ang naiintindihan ko doon kung bakit may number 3. Noong nakaraan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng number 3. Basta nakakita ako ng number 3. Ngayon, pwede ko na sabihin, dahil nangyari na nagkaroon ng lindol sa Ilocos, bagamat mahina, sa Luzon, at lalo naman sa Mindanao. So may 3 bahagi na ang nangyari. Luzon, Visaya, at Mindanao na nagkalindol na. This week, ano lang itong October lang, itong pagpasok lang, week lang ng October. Week lang ang pagitan, days lang ang pagitan. So doon, nung na-realize ko na yung tinutungkol na number 3 doon sa aking pangitain na yon mismo. Kasi gising ako nangangaral nga ako Habang sinasabi ko na magkakaroon ng madilim na pangyayari sa Negros, pagkatapos nung masabi ko yung mga bagay, na hindi ko rin naman alam kung ano yung madilim na pangyayari. Basta nasabi ko magbabaha. Kasi yun nararamdaman ng espiritu ko. Bigla naman lumabas na yung pangitain, nakita ko naman, nakita ko sa malayo na isang city na gano'n, may lindol. At dahil nandoon ako sa, parang akala ko nakatayo ako mismo sa Negros, nakaharap ako sa parte ng Cebu. Kaya nasabi ko sa Cebu, maglilindol. Akala ko nakatayo ako sa Negros. Yung oras mismo yung nawala ako sa sarili ko, akala ko nakatayo ako sa di ba? Parang ang hirap paniwalaan. Kaya nga, hindi natin alam kung ano ang capacity ng Lord. Kaya kung sino man sa atin na gusto makita ang Lord mismo, mahirap mangyari na magpakita sa atin ng Lord kasi hindi kaya ng energy natin. Ang Lord nagpaparamdam na lang si Jesus Christ sa atin, yung Espiritu ng Diyos, yung Espiritu niya. Ayan. At dahil dyan sa Espiritu ng Diyos ang pinag-uusapan natin, ang Espiritu ng Panginoong Jesus, ang Espiritu ng Diyos na siyang nag-guide sa atin, nagpapakita ng mga propesiya, yung Espiritu ng Diyos na yan, pwedeng sumanib, pwedeng manahan at tumira sa atin. Nararamdaman natin. Yan. Subalit kung si Jesus Christ mismo ang gusto mong makita, gagawa ka ng bato na rebulto, sasabit mo sa dinding mo, ako na magpapaalala sa'yo, baka matabunan ka ng bato kasi hindi bato si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay buhay. Yan. At very powerful. Kaya hindi natin pwedeng makita. Magbibigay ako ng example kung bakit si Jesus Christ hindi pwedeng magpakita. Basta-basta. Sa panahon na ngayon, nung umakyat na siya sa langit, kasi nagbago na ng anyo si Jesus Christ. At sa ngayon, sinasabi ng kasulatan na siya ay nakaupo sa kanan trono ng Diyos. Ang Diyos na tinatawag na Diyos, Father God, ang liwanag niyan, tinatawag na radiant niyan, ay isang gamma rays. Sino ba nakakaintindi ng gamma rays? Hindi yan mataas na uri ng gamma rays na kumbaga sa ating panahon ngayon, sa modern age, hindi kasi noon, hindi kaya ipaliwanag yan dahil noon, ancient history pa, wala pang mga radioactive, wala pang mga gamma rays, wala pang mga laser, yan. O kahit na yung tinatawag na infrared, kahit na lang yung blue rays ng mga DVD, o tinatawag na Bluetooth, yan. Puro mga mga wave yan, wavelength ang tawag dyan sa electronics. Yan, mga carrier ng signal. Yan. So, ang Diyos, napakataas ng uri ng gamma rays na ang bawat tamaan, kahit na mismo yung araw, matutunaw yan. So, paano tatabi sa Diyos si Jesus Christ na kung tao lang si Jesus Christ? Naintindihan nyo ba? Para igawa natin ang rebulto na parang si Jesus Christ yung rebulto na ina-aspire natin. Ang gusto ng Lord, mag-aspire tayo sa Kanya by faith kasi nga wala pa siyang sigurado
Dahil nung makita siya na kaanyuan, dahil nung makita siya ni Juan, ni Juan, at saka ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo natuyo ang energy, nasubasog, bumagsak siya na parang patay. Bakit? Sapagkat ang liwanag ni Jesus Christ na nagliliwanag ay matindi pa sa sikat ng araw. Sa katanghalian, ang sabi doon sa scripture. So ngayon, gano'n ngayon kaliwanag si Jesus Christ? Pag sumobra na ang liwanag, hindi na ordinaryo light yan. Isa lang uri ng rays, tinatawag na radioactive beam. Ang radioactive beam, pag tumama yan sa'yo, kukulo ang mga dugo mo, matutoyo ang dugo mo, kaya mawawalan ka ng lakas. Ganon ang mararamdaman mo. Meron yung reactive tinatawag na heat transfer sa katawan ng isang tao kasi tayo mga biological lang. Kahit puno ang tamaan niya, masusunog. Halimbawa. So si Jesus Christ, hindi na natin pwedeng makita. Kailangan lang paniwalaan natin siya. Yon ang nais ng Panginoon. Kasi hindi na siya yung Jesus na nagpakahirap para tubusin tayo. Kahit na gustong magwala ng 72,000 na angels, tinutuloy niya ang nais niya. Yung kahibangan niya, naliligtas niya ang tao. Biruin mo. Pwede ko masabi yun dahil kahibangan, di mo mga tao, di ka na nga iniintindi. Ililigtas mo pa. Hindi mo masasabi natin kahibangan. Kahibangan doon sa hindi nananampalataya. Pero doon sa nananampalataya, yan ang authority tinatawag na grasya ng Diyos it will receive by anyone who will believe Jesus Christ. Yun ang power niyan ng God doon sa mga tao na who will trust and believe, sabi. Kung mananampalataya ka. Yung kamangmangan na yun na ginawa ni Jesus Christ, yun ang passage ng kaligtasan. Dahil siya mismo ang gumawa nun. Upang yung mga haughty persons, yung mga mayayabang na tao na mayayaman, na mga politician, kung ano-anong mga magnanakaw, na mga kung sino-sino na parang hindi mamamatay, hindi magkakasakit Yan, papawalang halaga nila. Kasi nga, parang kalokohan. Pero yan ang power ng God na i-save, na bigyan ng protection ang mga mananampalataya. Katulad ngayon, balik tayo sa lindol. Magandang pag-usapan dahil napapanahon. So dahil nga, nagkaroon ako ng pangitain na may tatlong beses na binibigay na numero, masasabi ko ngayon na yung lindol sa Luzon, doon sa parte ng norte, at saka sa Cebu, at sa Mindanao, napapaloob doon sa number 3 na kasama sa lindol. So, ganun lang kasimple magbigay ang Diyos. Hindi na kailangan kailangan talaga focus, faith ka lang, by faith. Kaya nga sabi ko, bawat isa pwedeng bigyan kasi papakitaan ka lang naman na maiksing pangitain Pag nais mo magkaroon ng prophetic, bibigyan ka. Pero pagkabigay sa'yo, burden mo ngayon yun. Kasi hindi mo alam kung ano ibig sabihin nun. Prepare mo ngayon yun. Ganun ngayon yan. Nasa sa'yo ngayon ang burden. Kasi hindi ka bibigyan ng Diyos ng bagay na yung parang susubo lang sa'yo na parang nakahimay-himay na, hindi ganun. Talagang bibigyan ka niya ng task. Magle-level up ka na uunawain mo yun. Ipapanalangin mo yun. Ganun yun. Ako masasabi ko, nagkukulang pa nga ako dahil hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin. Maging yung mga maiksing discernment na na-acquired ko nung nakaraan, hindi ko rin talaga alam ang ibig sabihin, pero nakikita ko na lang. So, bagamat kulang ang aking capacity, nagpapasalamat na rin ako dahil sa aking ministeryo na may maliit na ministeryo,
pinagkakalooban tayo ng Diyos ng kagandahang loob. Maraming salamat sa paliwanag na yan. Yan lang ang ating mensahe sa hapong ito, tungkol lang sa paglinaw na yung message na prophetic sa Cebu, na may nakita tayong 3 numero, yun ay patungkol sa mga lindol. Hindi magtatagal ang ating mga pagmimensahe ngayong hapong ito sapagkat maiksi lang ang mga bersikulo na ating mabasahin. Tayo ay gagawin sa aklat ng pahayag, Revelation chapter 22 at saka Revelation chapter 3. Maiksi lang ang ating babasahin. Ito ang ating babasahin. Ito ang sabi ng Panginoon. Behold, yan. Sabi niya, behold, yan. Nagsalita ang Panginoon sa Revelation. I am coming quickly. Nagsabi ang Panginoon, ako ay mabilis na darating. Quickly ang pagkakagamit ng salita. I'm coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Mapalad daw yung nag-iingat, nagpapanatili, nag-keep ng words, ng mga salita, ng mga propesiya ng aklat na ito. Yan, mapalad daw. Kayo ba may napanatili na ba kayong words o mga salita sa aklat ng Revelation? Meron na ba kayo napanatili sa buhay nyo? Kasi sinasabi ni Jesus Christ, blessed is he who keep the words of the prophecy of this book. Si Jesus Christ nagsabi, prophecy of this book. So tayo, nagkaroon na tayo ng mga ilan-ilang propesiya related dito sa Revelation. Naalala nyo ba yung katulad ng yung woodworm, yung anghel na ang pangalan ay woodworm, na ikaapat na salot na pinakawalan ng Diyos ng may trompeta at nananalasa ngayon sa earth. Sinasabi ko sa inyo na yun ang nagko-cause ng mga baha at pag-apaw ng mga streams. At sa ibang panig naman ay natutuyo ang kanilang mga ilog at mga lawa, mga streams, mga bukal. Dito naman sa atin, patuloy na nangyayari to. Hindi pa ito mapipigilan. At hindi lang ito sa Pilipinas. Maliit na portion lang ang Pilipinas sa prophetic na yan. Actually, ang China ang nade-devastate dahil dun sa pag-devastation ng mga ilog nila at pagbaha ng matindi. So, ito binasa natin sa Revelation chapter 7. Behold, I am coming quickly. So, ngayon, pag-usapan natin ito. Kasi, sinasabi kasi ng maraming mga ngaral
Wala nang laman ng kanila ang ating mga kumbaga sa bukang bibig, sabi sa kumbaga sa salitang bukang bibig. Ewan ko lang kung ano English niyang bukang bibig. Mga bukang bibig na mga pinag-uusapan na mga lalo na yung mga kapastoran. Darating na ang Panginoon, darating na ang Panginoon. O, di ba? Dadating na tapos sasabihin, ra-rapture na, ra-rapture. Ano ba yung mauna? Yung pagdating ng Panginoon o mag-rapture muna? Kung sasabihin natin na mag-rapture muna bago darating ang Panginoon, ang sabihin mo, mag-rapture na, mag-rapture na. Hindi natin dapat mabanggit ang sinatawag na darating na ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, sinasabi, darating ako na may alapaap. Hindi niya sinasabi na darating siya sa earth. Yun ang gusto kong malinawan nyo. Isinasum up. Baga sa sum up. Ano ba Tagalog ng sum up? Yung, they consider right away na yun ang ibig ipasabi. That was he meant na darating na siya sa earth. Walang ganon. Ito na naman. Tatlong bersikulo to na pare-parehas ang tema. Sinasabi ng Lord, I am coming quickly. Yan. Kailan ba to? Mangyayari ba to? Bakit 3 beses pang binigkas ng Lord ito? Darating ba to? O rapture muna? So maraming usapan dito kung tutusin. Kung kaharap natin ng maraming mga klase-klase ng mananampalataya, baka magkadebate-debate pa. Pero, sinasabi talaga na magkaka-rapture. Rapture ang tawag niya, yung pagkuha sa 4 na sulok ng sanlibutan na i-guarded ng angels. Yun. Kasi sabi nga, kung paano raw ang tinatawag na lightning, you can see it from the west, south to the north, or west to the east. Ganong kabilis nakikita mo. So yun ang ating bibigyan dito. Kaya kung bakit sinasabi niya na I am coming quickly. Pero babasa pa tayo ng isa. Eto, pagdating sa 12 ng 22, chapter 22, sa verse 12, inulit uli, and behold, sabi na naman ng Lord, I am coming quickly. Yun na naman ang sabi niya. And my reward, ito, medyo naiba sa ilalim. And my reward is with me to give to everyone according to his work. I am the Alpha and Omega. Ayun ang sabi ni Jesus Christ dito. Behold, I am coming quickly. So, pangalawang beses natin binabasa na si Jesus Christ, sinasambit niya talaga to na I am coming quickly. Yan. So, babasa pa tayo ng isa para makita natin na hindi lang 2 beses sinabi ng Lord na I am coming quickly. Sa chapter 3 ng Revelation, binanggit niya ulit ito. Sa chapter 3 ng 10, 11, dalawang verse ang babasahin natin. Sabi niya dito, because you have kept my commandment to preserve, and I will also keep you from the hours of trial, which I shall come upon the whole earth, to test the whole earth who dwells in the earth, to test who dwells on the earth. Tapos, bigla niya sinabi sa verse 11, behold, I am coming quickly. Yun na naman, binangkit na naman ng Panginoon kasi naka-red letter sa Bible. Oh. So, and hold fast that no one may take your crown. Oh, so, yun ang paalala niya.
So, 3 beses siyang nagbigay ng bersikulo na I am coming quickly. So, ngayon, sa palagay nyo, ano ang ibig sabihin nito? Na I am coming quickly. Ito ba yung pagbabalik niya? Yan. Kasi nung nakaraan lang, sa Mateo 28, pinag-usapan natin na si Jesus Christ nangako that Jesus Christ will remain. I am with you, sabi niya, until the last ages. Until at the end of the ages. Sabi niya, I will be with you until the end of the ages. Kaya sinasabi ko, bakit babalik ang si Jesus Christ sinasabi niya, He will be here until the end of the ages. Tayo ba nasa end of the ages pa? Wala pa tayo sa end of the ages. Maaaring nasa bukana, nasa doorstep tayo ng tinatawag na end of the ages, pero hindi pa to ang end of the ages. Ayan. Ayan, sabi niya dito, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, sabi niya, I am with you always. Ayan, sabi niya sa mga apostles at saka yung mga witnesses nang siya ay umakyat sa heaven. I am with you always, even to the end of the ages. So sinabi niya to, pero paalis siya. Ito, I am with you. Pero dito sa lugar, sa portion na to, paalis siya. Paano natin i-reconcile itong mga magulong mga tinatawag na account ng mga word ng Jesus Christ? Kasi parang hindi pwede paakyat nga siya sa langit Tapos sasabihin niya, I am with you until the end of the ages. Paakyat siya sa langit. Paano natin ma-reconcile ito? Pero, kung ating bibigyan ng unawa, o magbibigay tayo ng example, tinatawag na live example, o buhay na patotoo na si katulad ni Apostle Paul, nung kinausap siya ni Jesus Christ, siya ay nasubasog at nakita niya si Jesus Christ nagliliwanag ng matindi pa sa sikat ng araw. Yun nga, nakita niya hanggang sa labulag na si Pablo. Nawala na siya ng pananaw, ng paningin. So nakita niya talaga si Jesus Christ. Diba? Ibig sabihin, sa oras na yun, si Jesus Christ buwaba sa lupa. Diba? May ganun tinatawag na consideration. Analysis na si Jesus Christ, He wasn't at heaven, pero bumaba sa lupa. So, yan ang pag-uusapan natin. Si Jesus Christ ba, ano ba ang power? May power ba siya na magmanik, manaog from heaven to the earth? Yan. Kasi napakadali niya lang sabihin, behold, I am coming quickly. Parang, diyan na ako kaagad. Parang ganun sa Tagalog. Mabilis. Wala lang sabi-sabi, diyan na ako agad. Parang ganun. Kaya niya sabihin yun. Hindi katulad ng angel, kung babasahin natin ng Matthew, na ang angel bumaba, yumanig ang palibot kasi sa tindi ng impact. Kasi ang angel, ibig sabihin, lumilipad ng actually, mabilis pa sa liwanag ang lipad ng angel. Mabilis. Kasi napakalayo ng heaven. Bukod pa doon, meron silang ginagamit na portal. Yan. Meron silang ginagamit na portal. Yung portal na yon, doon sila pwedeng sabay-sabay na papasok doon at yun, biglang lalabas sa tapat ng earth, yung tinatawag na portal na yon, yung bukana ng parang, kumbaga sa black hole, parang ganon, biglang lalabas yun doon na walang sabi-sabi na yung portal na yon, bigla silang iluluwa nun, tapos mawawala na. Ganon nagtatravel ang mga angel, hindi lang lumilipad, may portal. Yan. Kaya, kahit napaka ilang universe, ang layo, ang diferensya,
Universe ang imagine, universe pinag-uusapan natin ha. Kahit maraming universe pa ang pagitan mula doon sa kinalalagyan ng angels na yan, eh gumagamit sila ng portal system. Yung portal nila. Kaya ang heaven, kung na yung lugar na tinatawag ng mga angels, pulo-pulutong o tinatawag na legions of angels na naka-array o naka-ready sa battle, pag yan, lumabas sa portal, ready na yan. Ganun sa panahon ni Jesus Christ, na nung siya ay na ipapako sa krus. Ang mga angel nagagalit dahil ang kanilang ang kanilang hari, ang kanilang maker, ipapako sa krus. Imagine mo. Kung yun tinatawag na hindi kinaya ni Jesus Christ, wala na tayong lahat ngayon. Kung ano na ang earth, babaguhin na. Kung paano si Kainuhan noon, pinuksa ang mga tao. Wala na, pinuksa na tayo. Pero pinagtagumpayan ni Jesus Christ yun. Kaya hanggang ngayon, buhay tayo. Kaya dapat natin ipasalamat niya sa ating Panginoon. Yung pagtatagumpay niya. Otherwise, galit ang mga angels. Sa panahon na yun, ibig sabihin, talagang nadidespair sila dahil sa nagpapakahirap yung kanilang maker, si Jesus Christ. Yung kanilang, tinatawag na, ano nga nila God nila Angels nila sila, pero God pa rin nila si Jesus Christ. O, gano'ng katindi si Jesus Christ. Kaya baguhin nyo na ang mentality nyo, mga kapodcast. Laliman nyo na ang pangunawa nyo kay Jesus Christ. Walang Maria sa Bible na tayo pinag-uusapan. Alalahanin nyo, simula't simula pa. Wala sa Biblia. Huwag kayong padaya. Mga mamang lang ang daya. Binabasa na natin ang kasulatan, harap-harapan. Huwag kayong padaya. Demonyo lang ang dadaya sa mga religion. Kaya huwag kayong padaya. Sapagkat hindi natin, ako binabasa ko sa inyo, nababasa nyo may mga bersikulo. Wala tayong pinag-uusapan ng Maria. Kung meron man, hindi si Mary, Mother of Jesus, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Binabasa natin kung sinong Maria yung involved. Kasi may mga Maria sa Bible, hindi lang si Mary. Yung may Magdalene, may Salome, meron pa yung mother nila Sabidi. So may tatlong Maria na yun, hindi pa kasama si Mary. So huwag kayong padaya sa mga nagtuturo ng mga walang kwentang turo na wala sa Biblia. Kaya nga dito pinapaalala sabi niya, I am coming quickly. Sinasabi ng Lord na mag-remain kayo dito sa prophetic ng book na sinasabi. At may reward daw siya sa atin. So nakita natin, tatlong beses na natin binabasa na si Jesus Christ nagpahayag na I am coming quickly. Pare-parehas na word, hindi na iba, yun mismo. Behold, I am coming quickly. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, dahil napaka-linaw, walang paligoy-ligoy, na I am coming quickly from heaven, si Jesus Christ, mayroon siyang capacity. Hindi angels, si Jesus Christ lang itong special na babanggitin natin. Kasi may isang matalinong tao na ang pangalan si Albert Einstein. Meron siyang sinusulong na formula na pinagkakaguluhan ng mga physicist at saka scientist. Ano yun? Yung formula niya, his formula na equation, ang sabi, E equals M times C squared. Yun, yung formula niya. E equals M times C squared. Hindi natin alam yan, pang-scientist yan. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, yung space and time, ibebend. Kung baga yung dulo ng, kung pampitong heaven man yan, at ang dulo niya nasa earth, bebend yung tinatawag na time and space, at magbimit doon sa yung dulot-dulo. So, mahirap ipaliwanag, di ba? Hindi natin kaya ipaliwanag. Ibig sabihin,
You will be in the same place at no time. Makakarating ka sa isang lugar na at the same time, kung anong oras, yun ding oras sa'yo, nandun ka. Walang pwedeng, hanggang ngayon, formula, nabubulol tayo. Hanggang ngayon, until now, still formulating yung yan. Pinagkakaguluhan hanggang ngayon, kinukompute nila, gumagawa sila ng mga models na kung ano ang sasama nila para mapatunayan talaga nila. At yung mga kanilang version at mga model na bagong ginagawa para makatravel sila na mabilis, dyan nila kinukuha sa formula ni Albert Einstein na yan. Ngayon, hindi ko naman gusto pahirapan ang utak natin dahil si Jesus Christ, ang sabi lang, I am coming quickly, boom, andyan na. Diba? Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Merong authority si Jesus Christ na pag sinabi niya, I wanna go there. Bigla na lang dito lulutang si Jesus Christ. Walang oras, basta inisip niya yan. Ginusto niya yan. Diyan, biglang susulpot si Jesus Christ. Ganon ka-powerful si Jesus Christ. Hindi katulad ng angel, kailangan gumamit pa ng portal para makababa sa earth. Kung isang tinatawag na talaksan man sila. Kung 72,000 man sila, na katulad ng binabanggit ni Jesus Christ, na 12 legions equals 72,000 angels. Pero si Jesus Christ, ito, napakadali niya sabihin, I am coming quickly, behold, dala ko ang regalo mo. I am coming quickly, behold. Kung ano sinasabi niya, pero pare-pares yung word na, I am coming quickly. Hindi ito yung sinasabi na si Jesus Christ, babalik kasama ng mga alapaap, kasama ng mga saint. Hindi ito yun. Ito ang sinasabi dito, parito si Jesus Christ with no time. Yan ang ibig sabihin dito. Ganyan ka-powerful ang God na si Jesus Christ. Yan. Hindi pinag-uusapan dito na yung pagbabalik ni Jesus Christ. Ang sinasabi dito, ang pinagmamalaki ni Jesus, pinangangalagdangan ni Jesus Christ dito, pupunta ako sa earth kahit anong oras. Parang ganun sa ibang salita. I am coming quickly. I am coming quickly. Ganun. Okay, I'll be there. Kumbaga sa ibang English, I'll be there. Parang ganun lang. Kaya hindi tayo pwedeng mapabayaan ni Jesus Christ dahil nangako siya, I will be with you until the end of the ages. Yun ang pangako ni Jesus Christ. Kaya kung sa milyong beses man si Jesus Christ magpanik-panahon dito sa earth para asikasuhin ang mga mananampalataya, hindi katakataka yan, mga podcast. Yan. Kaya mag-trust tayo sa Lord. Dahil sinasabi niya yan, I will not forsake you, sabi niya, sabi ng Lord. Nor leave you. Sinasabi yan ng Lord sa mga mananampalataya. So, ganun lang ang message sa hapong ito. Maiksi lang, pero rock. Solid rock. Ang message na ito. At hindi nyo maririnig to, ang message na to kahit saan. Kasi bago rin sa akin. Bagong revelation. Okay, maraming salamat. Kundi magkakaroon lang ng kaguluhan dito. Hindi, barating si Jesus Christ. Hindi, gano'n ang nangyayari. Ngayon, nililiwanag lang natin kung ano yung minsan, yung pagkaunawa, yung utak na maliit ng mga tao, ng mga nagli-leader sa atin, gusto nila ang Biblia doon sa maliit na lang utak. Hindi nila unawain kung ano sinasabi. Lawakan nila. Ipag-pray nila. Diba? Kasi, ang pinag-uusapan dito is, yung tinatawag na capacity ni Jesus Christ kung paano pupunta dito hindi na natin alam yun, basta siya may capacity. Yun yan, kinukwento ni Albert Einstein yan. Mismo may formula si Albert Einstein yan Sino ba si Albert Einstein? Isang scientist na Hudyo. Yan. Na sinasabi ni Einstein na
pwedeng makapunta ang isang spaceship nang walang oras sa isang lugar. Hanggang ngayon, kamot sila ng ulo, sinusolve nilang pilit yung formula ni Einstein. Pero si Jesus Christ lang pala ang pwedeng gumawa niyan. Kung paano yan mangyayari, hindi natin alam. Basta si Jesus Christ, may authority na mawala sa isang lugar at sa ibang lugar lalabas. Yun si Jesus Christ. Ganon ka-powerful ang Diyos natin. Di ba? Ang ating pinananampalatayanan. Sa isang bigkas, sa isang andyan siya. Hindi mo man pwedeng makita dahil mawawalan ka ng lakas. Pero mararamdaman mo ang presensya ng Lord. Yun. So, ganun yun. Sa madaling sabi, hindi tayo dapat mag-alala sa kabila ng mangyayari. Lalo na sinasabi ko sa inyo, mag-i-spark ang World War III by December. Mag-i-spark na talaga kasi dahil sa ng Russia. Otherwise, kailangan mamatay si Putin. Yun lang yan. Habang buhay si Putin, magulo talaga yan. So, di ko lang ng Lord, pero ganun na ngayon kasi nagre-react na ang China at North Korea sa tinatawag na parang yung ang tawag yun yung sila yung hinaharas yung hindi natin nawala sa ating yung binaban yung kanilang mga product, hinuhuli na yung mga barko nila. Kaya nagre-react na ang China. Ngayon sa Israel naman, ang mga Arabs nagkaroon na ng alyansa na parang na-unite na parang NATO na alyansa na kasama ang mga puwersa nila. Dati parang dalawang isip lang sila pero ngayon parang na sila yung decided na sila lumaban ng sabay-sabay sa Israel. Kunin nila ang Israel. So sa madaling sabi, dahil hindi naman papayag yung mga kaalyado ng Israel sa Amerika. Kasi maraming mga lobby ang mga mga Jew, American Jew. Hindi yan papayag. Meron silang access sa mga armament ng Amerika. Kasi sila yung mga matataasang pwesto nila yan. Mga general siya mga yan. Pangalawa, sila ang may invento ng mga hypersonic ng Amerikano. ng armament ng US, mga submarine, pati mga missiles. Kahit na yung itong fifth generation na fighter plane nila, gawa ng mga Jewish company, American Jew company. Katulad ng Boeing, McDonnell Douglas, Martin, ano yun? Kalimutan ko na, yung marami yan puro, walang magagawa sila ang may company yan At saka yung mga malalaking company ng mga AI, sa kanila, sila rin ang mga player niyan. Yung mga, ang nahihiwalay lang dyan, si Elon Musk. Hindi American Jew yan, si Elon Musk. Ngayon, sa tinatawag na ng Israel ngayon na itatayo ang third temple, yan ang dahilan kaya mga Arabs talaga decided sila na girahin ng Israel kasi nga ayaw nilang magkaroon ng templo doon sa Israel maliban sa Al-Aqsa Mosque, sa mosque ng mga Arabo doon. Ngayon itatayo nila ang third temple. So yun ang parang nawiwindang ng mga Arabo dahil doon sa forecast na itatayo ang third temple. So, sa hapong ito muli ang inyong Mensaheng Kaligtasan Podcast, Mensaheng Kaligtasan Kristo Jesus. At sa susunod na linggo, hindi na po ako magme-message dito sa ating sa broadcast na ito.
sapagkat na-desisyonan ko na po na magpahayag naman sa iba't ibang lugar. So, sa madaling sabi, ano muna ako, standby muna ako sa pag-message ko dito. At ngunit ang aking mga mensahe sa ibang bawat lugar, akin din pong ire-record at ipapasok sa mensaheng kaligtasan. Kaya kung sino ang gusto mag-follow dito sa ano na to, mensaheng kaligtasan, makikita niyo pa rin ang tinatawag na bawat message na ipoproclaim, i-message sa ibang lugar. So, nandito po ang iyong diakono, si kapatid na Elmar, muling nagpapaalam sa Sabadong ito at nagpapasalamat sa Diyos na natatapos tayo ng maiksing pagpapaliwanag tungkol sa pagparito at paroon ni Jesus Christ. Maraming pong salamat. Thank you.